Hindi mo tunay na kapatid sa Vivian? Naguguluhan pa rin na tanong ni Alden. Nagkatinginan si Alan at Zeki. Si Miggy naman ay kumunot ang noo. You know my sister? Kaagad na tanong ni Miggy kay Alan. Yup. Actually, she's messed too. Hi guys! Bati ni isang babae. Hindi na ituloy ni Alden ang pagsasalita na biglang lumapit sa kanilang pwesto ang isang babaeng nakasuot ng black two-piece. Lauren, hindi ba sabi ko, hintayin mo lang ako doon? Bulong ni Miggy rito. Miss na kagad kita eh. Pwede na ba tayong pumunta sa room mo? Kagad naman ay pinulupot ito sa bawang ni Miggy ang mga braso. Mamaya niya, Lauren. Masyado mo namang pinapainit yung kaibigan namin. Asar ni Zeki. I miss him badly, guys. I'm sorry if I interrupted your conversation. Kagad naman ang sagot ni Lauren, ang babaeng nakayakap ngayon sa bewang ni Miggy. Si Lauren nag-iisa nilang kaibigan na babae noong bata pa lang sa probinsya. Silang apat ang magkakaibigan noon, ngunit umalis siya at pumunta dito sa Manila. Let's just stay here, Lauren. I still want to talk to Alan and Zeki. Okay. Sang-ayon din naman ito, ngunit hindi umaalis sa kanyang tabi. So, anong ganap, guys? Pwede mo lang tanong ni Lauren. Sadulia pa niya si Alden na tahimik lang sa tabi. Ngayon ko lang nakita muli si Alden. He left the province when he was too young. Your brother is also very handsome, Alden. Komento ni Lauren. Saan pa nga ba magmamana? O di sa akin? Sang-ayon naman ni Allen. So, what's going on in your life, Alden? Heard from Allen? You are now a teacher. Yeah, but being a teacher won't last long. Cause I have to go back to the company. Sunod pa ni Alden sa Allen na ngayon ay nakikinig sa kanilang usapan. Actually, I've been asking him to return to the company for a long time. I need him there. Sugunda ni Allen. So, you have to give up being a teacher for the company? Muli tanong ni Lauren. Yes, if that's what Allen wants. To be honest, it's hard to give up a job that I already love. But I have no choice. I have to help him in the company. Alden said, sadly. Saan university ka ba nagtuturo? Biglang tanong ni Miggy sa ilang minuto na pananahimik at pakikinig sa usapan. St. Thomas University. Sagot ni Alden. Kaagad na kumunot ang noo ni Miggy dahil alam niyang doon nag-aaral sa Vivian. Bakit mo naman naitanong yan, Miggy? Tanong naman ni Allen. Masama namang magtanong. Sagot naman niya rito. Natawa si Zeki at Lauren at muling pinagpatuloy ang nasimulan ng inuman. Vivian's POV. Kanina pa ako dito sa kwarto. Bored na ako habang naririnig ko ang tawanan sa labas. Binuksan ko kasi ang bintana at banda sa bintana ng kwarto ko ang pool kaya rinig na rinig dito ang ingay sa labas. Bakit ba kasi ayaw akong palabasin na lalaking yun? Upo at higa lang ginagawa ko sa loob ng kwarto ko nang bigla kong narinig ang pagbukas dito. Hindi ko inaasahang si Miggy ang makikita ko. Mukhang tinamaan na ng alak dahil sa pamumula ng mga pisngi nito. I just want to make sure you're in your room, he said. Halata sa boss niya ang kalasingan. Nilapitan ko ito. Bakit ba ayaw mo akong palabasin? Inis na tanong ko sa kanya. Bored na kaya ako dito sa loob. Sana pala hindi na lang nag-weekend. Bakit ba ang dami mong tanong? Isang araw ka lang naman dito sa kwarto mo, hindi isang taon. Hindi mo ba magagawa yun? Inis na sabi niya sa akin. Bakit nga? Gusto ko nang lumabas. Kung magalit ka man sa akin, bahala ka. Huwag mo subukan, Vivian. Banta niya. Naging matalim ang mga tingin nito sa akin. Napatras ako nang unti-unti ito lumapit sa akin. Kinabahan tuloy ako. Don't try me, Vivian. I only ask for one day. Kapag nakita kita sa labas, you already know what will happen to you. Seryosong banda nito sa akin. Pero bakit nga? Malumanay na ngayon ang boses ko. My friends are there. Ayokong pagpiestahan kanila. Paliwanag niya. Ano naman ngayon? Huwag mo akong sagarin, Vivian. Nakalapit siyang kaagad sa akin at mariin niyang pinisilang aking panga. Pero bakit ayaw mo pagpiestahan nila ako? Nahihirapan na ako magsalita. Matagal bago ito nakasagot. Mas lalo niyang diniinan ang pagpisil sa pangako. I mean is, I'm only doing this because I don't want them to interview me. I don't want them to ask me questions about you. So don't think about anything. Is that clear? Medyo tumaas ang boses niya.
Tumango na lang ako dahil sa takot. Pinakawalan niya rin naman ang aking muka. Tumalikod na rin ito para tahakin ang pintuan ng kwarto ko. Nang makalabas sa ito ay nagpakawala ako ng buntong hininga. Ang sakit niya talagang magsalita. What did I do to him? Why does he treat me like this? If only Mom was alive, I wouldn't have experienced all of this. Sana man lang makilala ko ang totoong mga magulang ko. Napatingala ako na tila humihiling. Halos 1 minuto rin. Ganoon ang posisyon ko nang may kumatok sa pinto. Vivian! Mula sa labas ay narinig ko ang boses ni Tita Emily. Sa tita, pinunasan ko kaagad ang aking mga pisngi, saka naglakad para buksan ang pinto. Tita! Sambit ko sabay yakap sa kanya. Niyakap niya rin ako tinaplos sa likod ko. Feeling ko'y naramdaman ko ulit ang yakap ni Mommy. Sinabi sa akin ni Manang na hindi ka raw pinapalabas ng asawa mo. Totoo ba yun? Tumango-tango na lamang ako. Halika sa ibaba. Meron tayo pag-uusapan. Umiling na lang ako. Ayoko kong bumaba, tita. Baka makita ko ni Miggy, magalit pa siya. Ako ang bahala. Huwag ka matakot sa lalaking yun. I'm here, Vivian. As long as I'm here, he won't be able to hurt you. Thank you, tita. Muli ko na naman siyang niyakap. Napilit niya akong lumabas at bumaba sa sala. Pagkarating sa sala, umpo kami sa couch para ipakita niya sa akin ang gown ko sa debut ko. Ang ganda po, tita. Manghang sabi ko. Nakita ko lang yan sa catalog. Nagustuhan mo ba? Kung hindi papalitan ko. Nagustuhan ko po, tita. Ayos lang naman po sa akin kahit huwag na ho tayo mag-party. No, it's your debut so the party needs to be grand. Also, you're a Burlington. Show the whole world you're a Burlington. Ampun lang naman po ako. Hindi po ako tunay na Burlington. No, you're not. I mean, asawa mo na ngayon ang isang Burlington kaya dapat ipangalandakan mo iyon. Asawa lang po sa papel, tita, pero hindi niya ako mahal. Malungkot na sabi ko. Mahal mo ba? Natigilan ako sa tanong ni tita. Mahal ko na nga ba? Bago pa man ako nakapagsalita ay narinig ko na ang tawa ng babae. Parang kinikiliti. Nang lingunin ko, ito'y mas lalo lang ako nasaktan dahil si Miggy lang naman ito. Kasama isang babaeng nakapulupot ang mga braso sa kanyang bewang habang naglalakad silang pareho. Kapwa mga lasing niya yata. Gabi na rin kaya siguradong nagsiuwian ng mga bisita niya. Ibang babae na naman ang kasama niya. Huwag niyo sabihin sa kwarto niya na naman ito dadalhin. Saan pa nga ba? Binaling ko na lang ang aking paningin sa iba. Alam ko natigilan sila at sandaling napatingin sa amin ngunit narinig ko rin naman na naglakad na mga itong paakyat sa itaas. Ay, ang lalaking tong talaga. Narinig kong tila pabulong na wika ni tita. Tita, lalabas lang po muna ako. Magpapahangin lang po ako sa labas. Paalam ko kay tita at tumayo na. Siguro na may hindi na magagalit si Miggy kung lumabas man ako. Wala na yung mga bisita niya at isa pa, nandiyan naman na yung babae niya. Nang makalabas ay buong akala ko'y wala na mga bisita, ngunit hindi pala. Nasa pool pa mga ito at nagkakasiyahan pa rin hanggang ngayon. Naglakad ako patungo sa front yard. Natanong ko ang isang anino at nang makalapit dito'y narinig ko ang boss dito. May kausap sa phone si Sir Alden. Nandito pa rin pala siya. Nilapitan ko ito kaya nagulat siya nang makita ko. Vivian? Hindi yata siya makapaniwala na nasa harapan niya ako. Sir Alden, anong ginagawa niyo po rito? Mas lalo pa ako lumapit sa kanya. May kinausap lang ako sa phone. Hindi kasi magkarinigan kapag doon ko sinagot sa pool. Sagot niya. Ah, ganun po ba? Bakit ngayon ka lang lumabas? Umalis po ako kanina. Pagsisinungaling ko. Ah, kaya pala sabi ng kuya mo'y wala ka raw. Nagkausap kayo? Oo naman. Wala po ba siyang sinabi sa inyo? Wala naman. Bakit? Wala lang. Naglakad-lakad kami palapit sa pool kaya medyo umingay at hindi na kami masyadong nagkakarinigan. Kailangan pa nitong ilapit sa akin ang kanyang muka para ibulong sa akin ang sasabihin niya. Nagkatawanan kami dahil sa jokes niya. Hindi lang pala siya seryosong tao kundi nagjo-joke din. Hindi ko kasi akalain marami din palang jokes si Professor Alden. Medyo mapagbiro din naman siya kaya nawala ang kaninang sakit na nararamdaman ko nang makausap ko siya. Bakit bang gaan-gaan na loob ko sa kanya? Alam niyo po ba, Professor? What? Naibalin niya ang tingin sa akin na kanina'y kapwa kami nakatingala sa mga bituin. Crush po kayo ni Merlin at Lydia.
Biro ko lang kahit totoo naman talaga. Gusto ko malaman kung anong reaksyon niya. Hindi ko inaasahang matatawa lang ito. Really? How about you? Baka naman crush mo rin ako. Oh? Hindi ah. Joke lang po, baka sabihin niyo sa dalawa na nilaglag ko sila sa'yo. Hindi po panlalaglag yun ah. Biro ko ulit sa kanya. Nagtawanan kaming dalawa. Hindi pa ba panlalaglag yun? Tumaas ang sangkilay niya at inilapit sa akin ang kanyang mukha habang nakangiti. Natigilan ako nang matitigan ko ito ng malapitan. Ang tagal pa niyang bawiin ang kanyang mukha. Mga ilang minutong magkalapit ang aming mga mukha. Vivian! Nanlaki ang mga mata ko nang bigla ko nang narinig ang boses ni Miggy. Out of nowhere ay lumabas ito at kitang-kita ko sa kanyang mukha ang galit. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang tuloy-tuloy itong maglakad palapit kay Professor Alden. Napaatras na lang ako nang bigla niya itong kwelyuhan. What right do you have to kiss my Akmang susuntukin ngunit hindi natuloy ang gustong sabihin at pagsuntok nito dahil natigilan ito nang makita ang mukha ni Professor Alden. Hindi naman ako hinalaga ni Fro. Anong pinagsasasabi nito? Alden? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Miggy. Napatingin si Miggy sa akin. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa amin. Third person's POV. Habang kinukwelyuhan ni Miggy sa Alden ay dumating naman si Zeki at Allen. What's going on here? Puno ng pagtataka na tanong ni Allen. Habang si Vivian ay kinakabahan na baka suntukin na lang bigla ni Miggy si Alden. Binitawan ni Miggy si Alden at nilapitan si Allen. Pagsabihan mo yung kapatid mo. Hinalikan niya ang kapatid ko. Inis na sabi ni Miggy sa kaibigang si Allen. Biglang natawa si Allen. Ano naman kung hinalikan ni Alden ang kapatid mo? Walang masama roon. Single si Alden. Siguro naman single din ang kapatid mo. Sagot ni Allen habang may kasamang tawa. Sinulipan nito si Vivian ngunit takayo ko ito kaya hindi niya makita mukha nito. She's off limits. Umiigting ang panga na sagot ni Miggy. Saka tinalikuran si Allen at nilapitan si Vivian para hilahin itong paalis doon. Ano nangyari doon? Puno naman ang pagtataka na tanong ni Zeki. Nagkibit balikat lamang si Allen at Alden. Natahimik si Alden dahil sa pagkabigla. Hindi niya inaasahang sa pag-uusap lang nila ni Vivian ay magagalit ng ganoon si Miggy. Vivian's POV. Ay ko kuya! Pinipilit kong bawiin ang braso ko mula sa kanya. Hinahatak niya rin kasi ako papasok sa loob ng bahay. Galit na galit siya, kaya yung pagkakahawak niya sa braso ko'y tila pupunitin niya na. Tumigil ito sa paglalakad at hinarap ako. Galit ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas ng kwarto mo. Nakasigaw na sermon niya sa akin. Napapikit ako sa lakas ng boses niya. Nakikipaghalikan ka pa sa lalaking yun? Turo niya sa pinto. Hindi ako nakikipaghalikan. Nagkakamali ka sa nakita mo. Nag-uusap lang kami. Nilalapit niya lang sa akin ang kanyang mukha para bumulong. Bakit ba sama nang iniisip mo? Sagot ko. Tumaas na rin ang boses ko. Mas tumalim ang mga tingin niya sa akin. Ayun, nagsisinungaling ka pa. Hinawakan niyang muli ang braso ko at muling hinila. Nanonood sa ilong ko ang amoy ng alak na ininom niya. Sa pagkakataong ito, hinihila niya na akong pataas ng hagdanan. Kuya Miggy, please! Nasasaktan ako! Pagmamakaawa ko sa kanya pero patuloy lang ito sa paghila sa akin hanggang sa makataas kami. Pagod na pagod ang mga paa ko sa bilis niyang maglakad at halos kalad ka rin niya rin ako para lang makarating sa kwarto niya. Natigilan siya nang matapat na kami sa kanyang kwarto. Binuksan niya ito at muli na naman akong hinila papasok sa loob ng kwarto niya. Nang maipasok ako, kaagad niya ako tinulak sa kama. Napahiga ako sa malambot na kamay niya at napaatras kaagad ako sa headboard ng kanyang kama. Tinignan ko rin ang paligid ngunit wala dito ang babaeng kasama niya kanina. Ang buong akala ko dinala niya iyon dito pero bakit wala? Nasaan ang babaeng yun? Dahil sa abala ko sa pagsuyod ng buong silid niya ay hindi ko na malayang yumuko na pala siya sa kama para hilahin ang mga paa ko para mapalapit muli sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang magubad ito ng damit sa aking harapan. Anong ginagawa mo? Nautal na tanong ko sa kanya. Don't play innocent, Vivian. You know why I'm undressing. It's time to claim what is mine. Mariin na sabi niya at pinagpatuloy ang paghuhubad sa aking harapan. Sunod-sunod akong napalunok. Alam kong lasing ito kaya wala ito sa katinuan. Nang mahubad ang kanya mga saplot,
At ang natira na lang ay ang kanyang boxer. Kaagad na naman ako umatras sa taas ng kama para umiwas sa kanya. Ngunit yumuko lang ito ulit para hulihin ang mga paa ko. Sa isang iglap lang ay nahila niya na naman akong palapit sa kanya. Tinitigan niya ako ng napakatagal. Umiling-iling ako para sabihin sa kanyang huwag niyang gawin ang nasa isip niya. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang punitin niyang bigla ang aking sando. Sinunod naman niyang aking shorts. Tumulo ang luha ko at napatingala. Pinagdarasal kong huwag matuloy ang balak niya. Ngunit hindi yata ako pakikinggan sa pagkakataong ito. Oh, please, huwag mong gawin to. Nakapikit na pagmamakaawa ko sa kanya. Nang may mulat kong aking mga mata, handa na naman ito na hubarin ang natitira kong saplot na aking underwear. Sa halip na hubarin ay pinunit lang din niya ito. Stay on the bed. Turo niya sa akin. Umalis ito sa aking harapan at naglakad kung saan. Ginalaw ko ang aking katawan para bumaba sa kama at para makalabas ako sa kwarto na ito, ngunit nahuli lang din niya ako at muling dinina ng paghahawak sa braso ko. Do you want to go out naked? Tanong niya sa akin. Nanginginig ang panga at labi ko. Natatakot ako ngayon sa kanya. Hindi ako nakapagsalita kaya muli niya na naman akong hinila at muli itinulak sa kama. After that, pumaibabaw siya sa akin. Umiiyak ako habang nasa ibabaw ko siya. Tinitigan niya na naman ako sa aking mukha hanggang sa bumaba mga tingin niya sa aking dibdib, tiyan, puson at kahuli-hulihan sa pagitan ng aking mga hita. Muli nanlaki ang mga mata ko nang pinaghiwalay niyang aking hita. Damang-dama ko ang katigasan niya na tumatama sa aking puson. Napapikit ako. God, no. Please, no. Sambit ko habang nakapikit. Bumaba ang pakiramdam ko sa matigas na bagay na tumutusok sa puson ko. Alipin siya ng ala kaya alam kong hindi ko siya mapipigilan sa paraan ng pagmamakaawa ko. Napaiktad na lamang ako nang bigla niya akong pasukin. Tumulo ang butil ng luha ko kasabay ng pag-angkin niya sa akin. You're mine, Vivian. You're mine alone. Mariin na bulong nito habang gumagalaw sa ibabaw ko. Wala akong naramdamang sarap kundi hapdi at sakit sa dibdib dahil sa ginawa niya sa akin ngayon. Habang inaangkin niya ako, ipatuloy naman ang paghikbi ko. Halos mapunit ng aking mga kuko ang bedsheets dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ang laki-laki niya. Para akong tinarakan ng malaking kahoy sa buo kong katawan. Third person's POV. Manang Lucy, hindi ko pa yata nakikita sa Vivian. Gising na ba siya? Tanghali na. Pagtataka na tanong ni Emily kay Lucy. Hindi ko pa nakikita na lumabas ang batang iyon. Si Sir Miggy lang ang nakita ko na maagang umalis. Parehong natigilan ang dalawa at tila nag-isip. Teka lang, pupuntahan ko sa Vivian. Hindi mapakali sa Emily dahil tanghali na hindi pa lumalabas ng kwarto si Vivian. Hindi na siya kumatok pa kundi pumasok na siya kaagad dito. Hindi naman nakalock kaya malaya siyang nakapasok. Ngunit wala si Vivian sa kwarto nito. Nasaan si Vivian? Sinuyod niya ang buong paligid ngunit wala ang dalaga. Lumabas siya at ang tanging nasa isip niya lang ay ang kwarto ni Miggy. Hindi kaya sa kwarto ni Miggy natulog si Vivian? Nakaawang ang pintuan ng kwarto ni Miggy kaya unti-unti niya na itong binuksan. Nang makapasok ay tumambad sa kanyang paningin ang dalaga na natutulog sa kama. Vivian. Marahang tawag niya sa pangalan nito. Vivian. Ngunit hindi sumasagot at hindi rin ito nagising. Vivian. Nilapitan pa niya ito at inalis ang kumot ngunit napaawang na lang ang kanyang labi nang makitang nakahubad ang dalaga sa ilalim ng kumot. Alam niyang may nangyari sa dalawa. Hindi naman nakapagtataka iyon dahil ang buong akala ni Vivian ay kasal na siya kay Miggy. Kaya wala na siyang dahilan pa para tumanggi sa gusto ng asawa. Hey Vivian, tanghali na iha. Masyado ka bang napagod sa harutan niyo ng asa? Natigilan siya sa pagsalita nang maramdaman ng noon nito ng sobrang init. Nalalaki ang mga mata niya at mas lalo pa din naman ang palad niya ang noon ng dalaga. Shit! Ang taas ng lagnat mo! Bigla siyang nataranta kaya ginising niya sa Vivian. Vivian, gumising ka! Pagalog niya sa katawan nito. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo! Pag-aalala niya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagpaikot-ikot pa siya dahil sa pagkataranta. Sa huli, lumabas siya ng kwarto para kumuha ng gamot at pupunasan niya rin ang katawan ng pamangkin. Na makabalik sa kwarto ay nadatnan niya sa Vivian na nagsasalita. Mommy, I need you. Stay with me, please.
Pumatak ang luha niya sa narinig. Vivian. Iminulat ni Vivian ang kanyang mga mata. Nilapitan niya kaagad ito para paupuin sa kama. Kinuhanan niya rin ito ng partner na sa plot para bihisan. Anong ginawa sa'yo ni Miggy? Kaagad na tanong niya dito at napailing lang sa Vivian. Sinaktan ka ba niya? Hindi nakasagot si Vivian. Halika, umupo ka muna dahil pakakainin kita. Sabi niya. Dumating naman si Manang Lucy, may dalang pagkain. Pinakain ni Emily ang pamangkin. Kumain naman ito at pagkatapos ay pinainom ng gamot. Pinunasan niya rin ang noon nito para mawala ang init dito. Maya-maya lang ay medyo naging maayos ang pakiramdam ni Vivian. Hindi ko mapapatawad ang Miggy na iyan. How dare him! Inis na wika ni Emily. Nasaan na nga pala lalaking yan? Inis na tanong nito. Tumayo ito para kunin ang cellphone. Kaagad niyang tinawagan ng pamangkin. Where are you? Inis na tanong niya rito nang sagutin ang tawag niya. Nasa bar. Bakit? Sagot kaagad ni Miggy na parang walang nangyari. Nasa bar ka ngayon? Habang ang asawa mo yun nandito at nagdideliryo sa lagnat? Hindi naman yan mamamatay sa lagnat. Walang pag-aalala na sagot nito. How dare you! Ganyan lang talagang sagot mo pagkatapos mong makuha ang gusto mo? Bulyaw ni Emily sa pamangkin. Ngunit kagad siya ditong pinatayan ng call. Inis na inis niyang tinitigan ng phone dahil sa ginawang pag-add ni Miggy sa tawag niya. Vivian, kaya mo bang tumayo? Ililipat kita sa kwarto ko. Sinubukan ni Vivian na tumayo at nakatayo naman ito ngunit ramdam sa mukha nito ang sakit sa pagitan ng mga hita dahil sa iika-ika nitong paglakad. Nailipat ni Emily ang pamangkin. Sa kwarto niya ito pinagaling. Hindi rin naman nagtagal ang lagnat ni Vivian dahil minuminuto niya itong pinupunasan para lang mawala ang init sa katawan nito. Thank you po, tita. Pasalamat ni Vivian nang magising ito. Nilapitan niya ito para kabigin ito palapit sa kanya. Hinalikan niya ang buhok nito. Kinabukasan, Vivian's POV. Hindi ako nakapasok dahil medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Nandito lang nga ako sa kwarto ni tita. Nagpapasalamat na lang ako dahil hindi ko na nakikita si Miggy. Naalala ko ang sinabi ni tita sa akin kagabi. Paulit-ulit na nag-flashback sa isip ko. Kung gusto mo umalis dito, sabihin mo lang. Isasama kita sa bahay ko, Vivian. Umiling-iling ako ha. Kahit saan naman ako ay makikita pa rin ako ni Miggy. Dito na lang po muna ako, tita. Sigurado ka? Tumango-tango na lang ako. Wow, invited pala kami. Tuwang-tuwa na bulalas ni Merly nang sabihin ko sa kanilang pumunta sila sa debut ko. Ilang araw na lang kasi at kahit na nung tanggi ko kay tita ay hindi niya talaga ako pinapakinggan. Sa ayaw daw at sa gusto ko'y matutuloy ang engrandeng debut ko. Yes, makikita ko si Miggy. Kaagad naman nasabi ni Lydia. Ewan ko sa'yo, puro ka Miggy. I gave up on him na. Sayong-sayo na siya. Nakangusong sabi naman ni Merlin. Nakikinig lang ako sa kanilang dalawa. Ayoko sanang marinig ang pangalan na iyon pero paulit-ulit naman nilang binabanggit. Hindi rin naman nila makikita yun sa debut ko dahil hindi siya invited. Alam ko rin naman na hindi yun mag-aaksaya ng oras para pumunta sa debut ko. Nakuha niya na ang gusto niya sa akin kaya bakit pa mag-aaksaya ng oras iyon? Hindi na nga nagpapakita sa akin yun pagkatapos ng ginawa niyang sapilit ang pag-angkin sa akin. Yun lang naman ang gusto niya kaya siya biglang wala ng paramdam. Vivian, paalam ng dalawa. Hindi ko na nga alam ang pinag-usapan ng dalawa dahil lumilipad sa iba ang isip ko. Kumuwi ako sa kanila bago pa man sila makapasok sa taxi. Ibang direksyon kasi silang dalawa. After ng isang absent ko'y nakapasok rin ako ngayon. Hindi ko nga nakita si Sir Alden sa araw na ito. Ayos na rin yun dahil nahihiya rin ako sa kanya sa nangyari noong nakaraang araw. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya sa inakto ni Miggy sa kanya. Yun siguro ang gabing hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Para na sana ako ng taxi na may humintong itim na kotse sa aming harapan. Nang tingnan ko ito, hindi ko inaasahan ang makikita ko. Si Miggy. Binaba nito ang bintana at seryosong tumingin sa akin. Ano pang hinihintay mo? Sabi nito sa akin pero hindi ko pinansin. Anong ginagawa niya dito? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Kahit sa iisang bahay lang naman kami. Pero nandito siya sa harapan ko ngayon. Ano na naman kaya ang pakulo niya? Pagkatapos ng ginawa niya, iaakto siya na parang wala lang nangyari. Hindi ko ito pinansin. Sa halip na sundin ang sinabi niya ay naglakad na lang ako na tila hindi ko siya nakikita.
Vivian! Inis na tawag niya sa pangalan ko habang nakasunod sa akin. Hindi ko pa rin ito pinansin. Nag-flashback pa rin sa isip ko ang ginawa niya noong isang gabi sa akin. Sasakay ka ba o hilanan naman kitang papasok sa loob dito? Inis na tanong nito. Bahala ka. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Hindi ko ito pinansin. Hindi na ako natatakot sa kanya. Subukan lang niya't makakatikim ng pepper spray sa akin ng mga mata niya. Naramdaman kong tumigil ito at lumabas sa kotse niya. Mas pinilisan ko ang aking paglalakad. Hindi niya dapat ako maabutan. Ngunit pinaglihi yata ito sa daga sa bilis niya maglakad. Kaya naabutan pa rin niya ako. Kagad niya akong hinila, tinawakan ng kamay. Talagang pinagod mo pa ako sa pagsunod sa'yo? Diniinan niya na naman ang paghawak sa pulsuhan ko. Kagad na kinuha ng isang kamay ko ang pepper spray na inihanda ko. Itinuto ko yun sa kanya. Subukan mo lang ulit. Makakatikim yung mga mata mo. Banta ko. Natawa naman ito. Ano naman yan? Pepper spray. Spray ko to sa mga mata mo kapag inulit mo. Hindi ko na ituloy ang pagsasalita ko nang bigla itong natawa. Sa tingin mo ba, uulitin ko pa yun? Hindi ka nga masarap. Hindi ko nga man lang naramdaman. Hindi ko alam kung pang-aasar o panlalait ang sinabi niya sa pagkatao ko. Buong tapang ko rin naman itong hinarap. Napalunok muna at nagsalita. Alam mo kung bakit hindi mo naramdaman? Kasi maliit lang talaga yung sayo. What? Doon ko nabawi ang kamay ko. Tinalikuran ko siyang bagsak ang kanyang mga panga. Ano sabi mo? Sunundan kaagad ako ni Miggy. Pagkatapos yatang magsingkin sa isip niya ang sinabi ko. Matagal bago ito nakasunod sa akin. Ngayon hinahabol niya na ang paglalakad ko. Hindi ko na ulitin ang sinabi ko. Alam kong narinig mo. Sagot ko at pinagpatuloy ang paglalakad. All the girls I've slept with, they all say I'm fucking big. Ipinaglalaban niya ang kanyang pagkalalaki. Wala naman akong pakialam doon kung malaki talaga siya para sa iba pero sa akin maliit siya. That is the real truth but of course, I'm lying. Hinarap ko na naman ito. Okay, fine. Hindi na ako nakipagtalo pa. Muli ko na naman itong tinalikuran dahil nakita kong may parating na sasakyan ngunit alam kong nakasunod pa rin siya sa akin. I feel like I need to exercise. Mula sa likuran ko'y narinig ko ang boses ni Miggy. Nabigla na lamang ako nang umangat ang mga paa ko sa kalsadang inaapakan ko. Natagpuan ko na lang ang sarili, isinampayin niya na ako sa kanyang balikat at tinatahak niya na ngayon ang kanyang kotse. Bitawan mo ako! Hinampas ko ang likuran niya ngunit pinalo niya lang naman ang aking pang-upo. Shut up! Napasigaw ako dahil sa lakas ng pagkakapalo niya. So, this is what a naughty student smells like. Sambit niya pagkatapos niya akong amuyin. When we got into his car, he put me down and immediately closed it. He turned around to go in and take a seat next to me. We looked at each other for a moment. Maybe you just want to taste me again, he said in his hoarse voice. Ayoko nang tikman pa kung maliit lang din naman. Tas noon nasabi ko sa kanya, tila nainis siya sa sinabi ko. Muling kumunot ang noon niya at umigting rin ang kanyang panga. Pikon na siya. Halata sa kanyang pagmumuka. Ganon? Baka sa gagawin ko ibuwiin mo yung mga sinasabi mo. Nanlaki ang mga mata ko nang ilapit niya sa akin ang kanyang muka. Sa isang iglap lang ay napisil niya ang aking panga. Say that again. I will do you hard. Right here. Over and over again until you hurt and you will never be able to walk. Nanginig bigla ang labi ko sa sinabi niya. Hindi ako makapagsalita na maayos dahil pinisil niya pa rin ang pangako. Bakit mo gagawin yun? Ang sabi mo hindi ako masarap, kaya hindi ka na uulit tapos ngayon? Hindi ko na naituloy ang pagsasalita ko nang bigla niya lang ang kininalabi ko. Mariin at walang pag-iingat habang pisil niya pa rin ang aking panga. Pwede naman kitang pagtsagaan, sabi niya sa gitna ng halik niya sa akin. Halos hindi na ako makahinga sa klase ng halik niya. Habang tumatagal ay mas lalong dumidiin ang labi niya sa labi ko. Napasingap naman ako ng kagatid niya ito. Aray! Sandali itong natigilan at muli niya na namang inangkin ang labi ko. Sa pagkakataong ito ay kung saan-saan na gumagapang ang kamay niya. Tinulak ko ito para ilayo siya sa katawan ko. Tama na! Tutol ko. Hindi man lang ito tumigil at muling nagpatuloy sa paghalik sa akin. Mas mabilis na ngayon ang mga galaw niya at mas lalo pang naging agresibo.
Muli ako napasinghap nang maramdaman ko ang kamay niya na nasa mga hita ko na. Tinataas niya ang palda ko. Sa isang iglap lang ay narating ng kamay niya ang gustong hawakan. Hindi. Ayoko. Tutol ko pa rin dahil nandito kami sa loob ng sasakyan niya at paano kung may makakita sa amin? Tingnan ko lang kung tututol ka pa din sa gagawin ko. Wika niya, saka ko naramdaman ang kamay niya na hinihila na ang underwear ko. Itinula ko siya dahil ayoko ngunit hindi pa rin ito lumayo. Mas lalo pa nga itong nanggigil.